Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na inikha? Ang batas na ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulag sa mga taong mayroong kapangyarihan, nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan ang batas sa tulad niyang makasalanan. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po ang inyong lingkod dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre, bago po ang lahat, mga minamahal ko mga kababayan, ay binabati muna po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, Congressman Martin Romualdez, at maging ang ating po mga kababayan sa abroad, maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po nating nakakasama sa bawat araw na tayo po may mahalaga pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, ang oras po natin ngayon ay ganap na ang alas 6:25 ng gabi. 6:25 PM, Merkules, araw po ng Merkules, February 18, 2026. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong kung saan ay naging pahayag po nito pong ni Vice President Sara Duterte na siya po daw ay tatakbo sa 2028, mga minamahal ko mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang po mga kababayan, marami po talaga ang nagulat sa naging pahayag po nito ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya ng pagkapangulo. Sino ba namang hindi magugulat? Sa kanyang pagiging Vice President, hindi nga niya kayang panindigan sa pagiging Pangulo pa kaya? Kaya nga sa totoo lang, hindi natin maiwasan, hindi naman sa pangungutya po dito kay Vice President Sara Duterte, hindi po natin maiwasan na talagang marami po ang matatawa dahil kitang-kita naman po, unang-una, may problema po ito sa pag-iisip mga kababayan. Di ba? Hindi po tayo naninira dito, kitang-kita naman po mga minamahal ko mga kababayan na may problema po sa pag-iisip ang ating Vice President. Biro mo, tatakbo, ang lakas ng loob niya tumakbo ng pagkapangulo. Ang tanong, nasagot na ba niya? Kung sino talaga si Mary Grace Piatos? Diba? Nasagot na ba niya? Hindi, iwas nga ng iwas mangyayari niya kung siya magiging pangulo sa 2028, baka dumami yung Mary Grace Piatos. Di ba? Nasagot na ba niya? Nakontra na ba niya yung pahayag ng Armed Forces of the Philippines na sinungaling siya, na hindi totoo na yung 15 million ay ginamit sa Youth Summit? Sa Armed Forces of the Philippines, na kung saan natuklasan na hiniram lang, ginamit lang yung certificate na binigay ng Armed Forces of the Philippines para gawing panakip-butas o para sabihin na yung 15 million kasama ng 125 million na nawawala, ginamit niya doon sa Youth Summit. Ang problema, pumunta doon sa Senado o sa Kamara yung mga taga-Armed Forces of the Philippines at pinasinungalingan at pinatotohanan na talagang sinungaling talaga itong ating Vice Presidente. Kailangan, kung ako kay Vice President Sara Duterte, kung gusto niya talagang maging Pangulo, ibalik niya muna o ipaliwanag niya muna kung bakit hindi na-deliver yung laptop na nagkakahalaga ng 9 billion. Ang problema, paano nga i-deliver kung wala namang i-deliver?
Eh, paano nga i-deliver mga kababayan, eh, kung hindi naman binili ng laptop? Oh, dapat ipaliwanag muna po niya yung mga akusasyon laban sa kanya. Eh, pero ito pa, ako natatawa na lang po ako dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi naman sa pag-ano. Eh, para bagang nagdideklara siya na tatakbo ng sa 2028 na wala siyang problema sa taong bayan. Eh, ito nga itong mga nakarang araw lang o linggo lang, eh, sinampahan siya ng plunder ni dating Senador Antonio Trillanes. Eh, ang tanong po natin dyan, mga kababayan, eh, kung makakaabot pa ba siya ng 2028? Diba? Yan po ang tanong doon kung makakaabot pa siya, o kung makakaabot ba siya ng 2028. Gayong marami siyang kinakaharap na kaso, mga minamahal kong mga kababayan. Tama? Marami. Oh, isa na po dyan yung kinakaharap niyang kaso sa DOJ. Di ba? O isa pa dyan yung kinakaharap niyang kaso sa Ombudsman. Di ba? Sa Ombudsman, meron siyang kasong kakaharapin doon, mga kababayan, kahit hindi siya ma-impeach. Eh, kaya nga ako dito kay Vice President Sara Duterte, kung ako sa kanya, eh, wag mo naman siya masyadong magpakapal mooks. Diba? Masyado siya nagpapakapal ng pagmumukha niya eh. Oh, dapat sagutin niya muna kung bakit niya pinakain niya ng bulok-bulok, ng panis-panis, ng mga inuuod na pagkain, yung mga estudyante. Noong mga panahon niya na yon, mga minamahal ko mga kababayan. Eh, biro nyo, ako sa nakikita ko eh, mukhang wala po sa sarili itong ating Vice Presidente. Eh, biro mo, alam naman niya sa sarili niya na mayroon siyang tinatakasan na mga katanungan na matagal nang hinihintay ng ating mga kababayan na hindi niya masagot. O tapos ngayon tatakbo siya. Ginagawa naman yung loko-loko ang mga Pilipino niyan, mga minamahal kong mga kababayan. 'Di ba? O, kaya ang panawagan ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte, sagutin mo muna. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, kahit pa po tumakbo ito sa 2028, sinasabi niya tatakbo siya. Yan kung hindi po siya mahuhuli ng Interpol. Alam naman po natin, hindi lang naman po si Bato de la Rosa, hindi lang naman po si Bongo ang maaaring labasan ng warrant of arrest. Dahil kung si Bongo nga at si Bato de la Rosa ay bababaan ng warrant of arrest ng Interpol, huhulihin dahil may kinalaman nga sa mga ginawang kalokohan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng panahon niya. May natitiyak ko po dahil po base po sa testimonya ni Las Cañas at ni Tabato, ito po ang number 1 na isinasabit po nila at sinasabi nga naging dahilan kung bakit nagkaroon po ng peking war on drugs. Ito po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Kaya ako natatawa na lang po ako dito kay Vice President Sara Duterte. Yan, kung makakarating ka pa, kung makakaabot ka pa, kung matatapos mo pa yung 2026. Ito pa. Kung hindi siya mai-impeach, pwede. Ang problema, mga minamahal ko mga kababayan, matibay po ang ebidensya, ng hawak ng ating mga petitioner laban po sa kanya pong mga katiwalian. Kaya 100% po na mai-impeach ito, mga minamahal ko mga kababayan. Sa totoo lang mga kababayan, ito pa, sa totoo lang, kung iisipin mo, hindi kaya ito isang strategy lamang? Kasi meron silang pinalalabas na kaya daw ginigipit, iniipit, ginaganito daw yung mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte dahil natatakot daw ang administrasyong Marcos na tumakbo siya sa pagiging Pangulo sa 2028. Yan ang gusto nila. Kaya siguro maaga pa lang, nagdeklara na siya. Sa nakikita ko, isa po itong strategy, mga minamahal ko mga kababayan. Kasi gagawin talaga, ididiin nila na ganito. Kaya dahil nataon sila, dahil maaga pa lang, nagdeklara na ako. Diba? Pero nung mga nakaraang mga taon, sabi niya, wala na siyang planong magtumakbon sa pagiging Pangulo. Pero alam niyo, mga minamahal ko mga kababayan, malakas lang po ang loob nito dahil siguro may nagpapailalim na naman ito. Malamang sangkot ho dito ang taga-ibang bansa. Sino ba taga-ibang bansa? O yung ibang bansa na lang para mas malapit-lapit, mga minamahal ko mga kababayan. 'Di ba? Malamang
may magpupuhunan sa kanya. May magpupuhunan sa kanya para siya po ay tiyak na manalo. Sa totoo lang po mga kababayan, tulad po ng sinabi ni Atty. Gadon, kung mapapanood po yung video niya, may binanggit po doon, may pinaliwanag po si Atty. Gadon na kaya pala hindi talaga ayaw ni Sara Duterte na tumakbo nung mga panahon ng kung saan ibababa na yung kanyang ama at pinapatakbo siya ng pagkapangulo dahil alam niya na hindi talaga siya mananalo. Kaya nag-busy na lang siya dahil alam niya dahil sa hindi magandang record ng kanyang ama dahil nga sa ginawang extrajudicial killings o nangyaring extrajudicial killings sa ating bansa, hindi na siya iboboto ng mas nakararaming mga Pilipino. Kaya para hindi mawala yung kasikatan nila, sumabay po itong si Vice President Sara Duterte sa pagtakbo po kasi nagkaroon po ng sorbi. Bago po bumaba si Pangulong Ferdinand si Rodrigo Roa Duterte, inutusan niya na magkaroon ng malawakang sorbi sa buong Pilipinas. Ngayon, ang pinasorbi niya ngayon, batay sa mga sinasabi po ng mga congressman. Nangyari po ngayon, lumabas sa kanilang sorbi na number 1 pong mas mataas sa sorbi, ito pong si PBBM. At kung di ako nagkakamali, pang-apat lang po si Vice President Sara Duterte. Yan po ay pwede nating patunayan sa isang video na kung saan sinabi niya na siya daw ang, di ba, naalala ninyo? May isang video na nagsasabi na mismo si Sara Duterte ang nagsabi na siya ang kumbinsi na siya ang nagsabi na kung pwede gawin siyang vice presidente ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At meron tayong patunay diyan. Kung i-search nyo, meron po yan, makikita po natin yan mga minamahal kong mga kababayan. Sa totoo lang, balita ko po kasi, kaya po malakas ang loob nito na maging tumakbo ng pagka-presidente dahil ang magiging katandem daw nito ay isang kilala at sikat na kung di ako nagkakamali, lumabas po sa ilang mga pahayagan o sa ilang mga page na ang magiging vice president nito, mga minamahal ko mga kababayan, ni Sara Duterte, kung tatakbo siya ng pagkapangulo, ay ito pong si Robin Padilla. Dahil malakas daw si Robin Padilla sa Luzon at maging sa Mindanao. Dahil nga, di ba, nag-Muslim nga ito. Yan ang akala niya, mga minamahal ko mga kababayan. Kaya sabi ko, hindi ko alam kung anong baka may nakain itong hindi dapat kainin, Kasi nasasabi niya yun. May nakain siguro, baka naman may nainom itong hindi dapat inumin. Biro mo ba naman? Pero ewan ko lang kung anong reaksyon ni Amy Marcos kasi bago ang lahat talagang ang pinapakilala talaga na magiging vice president ni Sara Duterte itong si Senador Amy Marcos. Hindi ko lang alam kung anong plano nila, bakit si Robin Padilla na ngayon ang ini-endorso niya. Ay nako naman, kung ano na nangyayari sa kanila. Hindi ko na tuloy maintindihan. Di ba? Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, ako 100%. Malabong mangyari yung pangarap ni Vice President Sara Duterte na maging pangulo siya. Unang-una, kahit hindi siya ma-impeach, kapag napatunayan yung kanyang mga kasalanan, yung kanyang plunder, o kahit anong kasalanan niya, pag napatunayan lahat yon at nahatulan siya, diba? Sa totoo lang, ombudsman pwedeng magpataw sa kanya ng kaparusahan na hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon. Kaya para sa akin po, magwawagi pa rin po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Di ba? Nakita nyo naman, maraming beses po na hinadlangan po nila ang mga plano po ng ating Pangulo, kagaya ng pagtatalaga po dito kay Boying Rimulya. Di ba? Hinadlangan nila yon. Pero anong nangyari? Sa katapus-tapusan po mga kababayan, bandang huli na naig pa rin po ang desisyon ng ating Pangulo na si Boying Rimulya ang magiging ombudsman ng ating bansa. Di ba? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, wag po masyadong magpakampante eto pong mga didiles. Dahil
Baka inaakala nila kapag naligtas si Sara Duterte sa impeachment, ligtas na siya sa ombudsman, mga minamahal ko mga kababayan. Diyan kayo nagkakamali. Ha? Oo. Sa totoo lang, hindi po pahihintulot ng Diyos para sa akin lang, sa nakikita ko, na maging Pangulo po yung katulad po ni Vice President Sara Duterte na aso tuta ng bansang China. Di ba? O, papayag ba kayo? O, papayag ba kayo na magkaroon tayo ng isang Pangulo na utusan lamang ng bansang China? Ako hindi ako papayag. Baka mamaya, magulat na tayo isang araw, yung bansa natin, mas marami na yung naninirahan dito na mga Tsekwa, di ba? Hindi tayo papayag, di ba? Pangalawa, ba't tayo papayag? Alam naman natin na kapag naging Pangulo si Vice President Sara Duterte, puro paghihiganti lang po ang gagawin yan. Walang ibang gagawin niya. Baka yung buong 6 years niya maubos lamang sa paghihiganti po sa pamilyang Marcos, mga minamahal ko mga kababayan. Sa totoo lang, baka maubos lang yung oras niya, panahon niyan, pati yung taon niyan. Ha? Baka wala nang magawa yan. Baka magulat na lang din tayo paggising natin sa umaga. Bibili ka sa tindahan, iba yung magiging sagot sa'yo ng may-ari ng tindahan. Bibili ka, pabili mantika. Kasi siya, okay siya. Di ba? Baka magulat na lang tayo, mas marami pa yung mga Chinong naninirahan sa bansang ito. Baka mamaya magulat ka na lang, yung nagtuturo dun sa harapan ng blackboard, Chinese na. Di nga ngayon yung mga estudyante. Diba? Baka pati yung mga nakatalaga sa gobyerno, magmula sa DOJ, Ombudsman, pati yung mga huwes, Chinese na rin. Ubo sa mga Pilipino. Diba? Ano naman natin, diba? Nagpa-practice na nga si Vice President Sara Duterte, yung Chinese New Year, naalala nyo. Anong taon ba yun? Sabi niya, Wang, Xing, Wang, Lang, Wu, Lang. Ay nako. Pero alam nyo, kaya ako ay natutuwa sa sinasabi nito ni Vice President Sara Duterte. Dahil suntok sa hangin, suntok sa langit po yung sinasabi niya. Bakit? Sa tingin ba ni Vice President Sara Duterte, kung gumagawa siya ng paraan, kung nagsisikap siya na maging Pangulo, natural nagsisikap din ng mga Pilipino na hindi siya maging Pangulo. Baka mamaya magulat na lang tayo ang economic advisor uli natin si Michael Yang uli. Tapos biglang bumalik yung COVID-19 pero hindi na 19, 20 na. Ay nako, nagpapatawa talaga to si Vice President Sara Duterte. Ay nako, kalokohan talaga nito. Ay, baka may nainom lang yan na hindi dapat inumin, kaya gano'n ang naging resulta. Ay nako, talaga. So gano'n po man mga minamahal ko mga kababayan, tabayanan po natin yung susunod po na magiging pahayag po ng ating Vice Presidente na Vice Presidente na tambay ng dahig. Ano nga, ubos yung pera ng taong bayan sa kakatambay dun sa dahig. Pera ng taong bayan yung ginagamit. Ano nga, di ba? Pero ganun pa man, doon sa mga DDS, huwag po kayo masyadong magsaya. At kung marami mang pera itong si Vice President Sara Duterte panggastos sa eleksyon, kung ako sa'yo, balik mo na lang sa taong bayan yan. Dahil, siyempre, sa 2028, kung nagawa niyang mandaya, kaya siya nanalo, sigurado yan, bantay sarado yung Comelec. George Garcia, baka may usapan na kayo ni Vice President. Maaga pa lang kasi nagdeklara na yung Vice President tatakbo. Baka maaga din ng omission si George Garcia. Diba? So, gano'n pa man mga minamahal ko mga kababayan,
Ipanalangin po natin ang ating Pangulo, at ako naman po ay natutuwa sa kanya pong mga ginagawa, at tiyak ko po na siya po ay sinasamahan palagi ng ating Pangulo. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila?